Ang tipak ng bato tulad niyan ang dinarayo ng mga turista dito sa Boracay. Iba't ibang hugis, iba't iba din daw ang ibig sabihin. Itong keyhole o butas na kapareho ng isang sinasaksakan ng susi. Di umano ay may dalawang bersyon ng kwento. Una, ito raw ay lagusan ng kababalaghan mula sa ibang dimensyon. Ang isa naman, lugar daw ito para makakuha ng swerte sa bawat humihiling. Ano nga ba ang totoo sa keyhole? Lucky o horror? Obra ng kalikasan. Hinulma ng mayamang kasaysayan na sumisimbolo sa napakagandang isla ng Boracay. Ito ang isang keyhole sa baybayin ng Barangay Yapak, Malay sa probinsya ng Aklan. Talagang sentro ngayon yan ang daongan ng mga materyales. Kaya naisipan niya na ayusin, no? Para nandyan na lang na magdaong. Pero sa likod pala ng nakahahalinang ganda, nakakubli ang misteryo sa dating daungan ng isla. Kwento ng mismong kapitan ng Barangay Yapak, may hiwaga daw ang kanilang lugar kahit pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Kwentong nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga taga rito. Ano pong nalalaman ninyo tungkol sa alamat ng keyhole po na yan, Kapitan? Nung araw po ay sa ano ng mga ninuno natin po, talagang yung punta na yan ay mayroong mga barko na dumadoong, no? Na kakaibang barko. Pag sinabing kakaibang barko, ano ang sabi? Ibig sabihin, yung kakaibang barko ay gold. Golden, okay. Golden po. Kasi yung mga ninuno natin noon ay isa silang mangingisda. Yung barko na yan ay palagi na nakikita nila na dumadoong dito sa isla ng Boracay. Kumikinang at nagliliwanag umano ang barkong nagpapakita sa isla na kadalasan ay tuwing 10 oras ng gabi at kabilugan ng buwan. Kung saan ito galing at sino ang mga sakay ay walang nakakaalam. Dagdag panikap, may pagkakataon pa raw noon na nakakakita sila ng mga pinggang ginto sa dalampasigan. Hindi rin makakalimutan ni Bernadette Kasidsid ang kwento ng kanyang mga magulang na nakakita daw mismo sa gintong barko na nakadaong sa isla. Ang dami daw na tao na hindi daw maintindihan ng tatay ko yung salita ba nila na parang daw parang ganyan daw yung marinig lang ng tatay ko. Kakaibang engkwentro naman sa sinasabing mga engkanto at diwata ang personal na naranasan daw ni Konsehala Lenny noong kanyang kabataan. Pagdating ng 9 p.m. ng gabi, nagtataka ako kung bakit ang nakikita ko ay mga gagandang babae tapos mahabang buhok. Sabi ko, bakit ang daming dalaga dito sa Balabag? Bakit pag araw hindi natin nakikita? Gabi lang. Nakikihalubilo sa amin na sumasayaw din. Pero hindi diyan nagtapos ang makulay na alamat sa kanilang lugar. Yan ang pinatunayan ni Geraldine na nagbago ang takbo ng buhay matapos ibulong daw sa hangin ang kanyang mga pinapangarap. Isang part-time tourist guide sa isla ng Boracay. Sobrang hirap talaga yung life namin noon. Daming mga utang. Minsan, kumakain na lang kami ng noodles. Kahit na anong trabaho namin, kahit anong kayod, kahit anong sideline, wala talaga. Isang araw, nag-island hopping yung mga bisita namin. And then, bumaba kami dyan sa likod, sa keyhole na yon. Yung natira na lang na pera ko is 10 peso na coin. And then, nag-wish ako na someday, sana maging okay din yung life ko. Magkakaroon ng bahay na maganda, makakain ng masarap. Matapos ihagis ang barya at humiling. Matapos ang 1 taon. Hello! Welcome po kayo sa house namin. May sarili na rin siyang unit. Isang Koreano ang kanyang nakilala at naging asawa na nagbigay ng buhay na kanyang pinapangarap at nabiyayaan din sila ng anak. Serious.
Ang dahilan ng kanyang kaligayahan, wish granted daw kasi ng keyhole. Ibang swerte naman ang ibinigay daw ng keyhole na ito kay Zaid Santiago. Puno ng takot at galit ang bumabalot sa puso noon ni Zaid. Nangyari ito noong 2017 hanggang 2019. Kasi yung mga time na yon, gulong-gulo ako sa sarili ko and may mga issues po ako sa buhay tulad ng abandonment, regrets kasi maaga ako nag-asawa, nagbuntis, mga ganun. Tapos yung mga hindi mo makuha-kuha sa life na mga pangarap mo. Bata pa lang ay naranasan na ni Zaid ang depresyon dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sarili niya ang sinisi sa sinapit ng kanyang pamilya. Lifeline ko nadala yung problema ng family ko hanggang sa husband ko, nagka-on and off din kami, hindi mag-intindihan, nag-away palagi, pati yung anak namin naapektuhan. Pero isang umaga, sa kagustuhang huminga, naisipan niyang tumakbo hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na magpapabago ng kanyang pananaw sa buhay. Sabi ko sa hangin, sabi ko, wish ko sana matapos na lahat ng problema ko at maayos na yung buhay ko, na makita ko yung liwanag ng buhay. Tapos hinagis ko yung bulaklak sa hangin. Sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, tila tinangay rin ng hangin ang lahat ng kanyang galit, takot at negatibong pananaw sa buhay. Muling nagkaliwanag ang madilim niyang mundo. After a week, wow, doon na lahat pumasok, lahat ng hiniling ko sa wish ko. May na-meet ako na tao na tinulungan ako na baguhin yung pananaw ko sa buhay. Tapos yung relasyon ko sa husband ko, naging okay kami, hindi na tulad ng dati. Umiba talaga pati yung husband ko, and then sa work, na-promote ako. Yung relationship ko sa parents ko, naging okay. Kahit ako, I cannot believe na change yung life ko dahil sa wish ko sa may keyhole. Sa gitna ng hiwaga at misteryong bumabalot sa keyhole na ito, may paliwanag naman ng isang metaphysical practitioner na si Ato de la Cruz. Anong tingin mo doon sa alamat? Ito ba'y alamat? Ito ba'y factual? Ano ba ang nararamdaman mo dyan sa keyhole na yan? Alright, ma'am. In the metaphysical, we call it vortex of energy. So meaning, meron tayong tinatawag na tuburan na energy dyan, no? We cannot create, we cannot destroy energy. So kung maglalagay tayo dyan o mag-aalay, we call it alay, no? So meaning, meron po kapalit yan. So pag nag-wish po tayo, then ikakaloob po yan ng keyhole. Ang hugis susing butas sa isang higanting bato na ito ay hindi lamang nagsisilbing atraksyon sa isla, kundi itinuturing ding sangtuaryo ng biyaya at mapagpalang mina ng pangarap para sa mga taong nag-aasam ng milagro sa kanilang buhay. Sa umano'y swerteng ibinibigay ng keyhole, sakaling mapadaan ka rito, ano ang hiling mo?